Kauban na mayong adlaw, welcome na sab sa atong sinimanang programa dinhi sa atong inyong konseho karon na dito makauban ang mga miyembro sa 20th City Council alang sa pagpadangat usab sa ilang mga panghingusgan, mga programa o kayuhan alang sa kinatibuk ang katawhan dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Kini si George Bacos gikan sa City Information Office in Dakbayan na Boss Administrasyon ni Mayor Rolando Clarix o ingon man sa pagpangulo sa atong City Information Officer Miss IBS Guantero. Tumakaban karon very interesting usab ang atong pagaisgutan karon labi na nga ubay-ubay gid ni so far pinakabaga nga akong gi basa sa ato ang hilisgutanan usab alang sa kayo mga kinatibuk ang or sa itong mga katawhan din sa ato ang dakbayan. Itong makauban karon ang chairman sa Committee on Planning, Research and Innovation, ingon man and People's Organization Accreditation. Makauban si City Councilor Ian Mark Nakaya. Tagawad, welcome sa inyong konseho karon o daghang salamat sa imong pahigayon nga makauban ka namo dinhi. Salamat inyong konseho karon. Salamat kay George. Yes, Hindi, nakadumdum lang ko. Almost 6 Years. ang akong gi-anchor sa ka-radio Station. okay. Ang konseho karon. mover of change and cities okay. development. So, muna ay mong gilingkuran karon. Yes, and of course, Mayong buntag o Ivy, Guanteros ug kang Mayor Rolando Clarix. uy, og sa Tanan kauban ato diya sa konseho sa Dakbayan, katawan sa Dakbayan, mayong adlaw. Yes, and again, dako among pagpasalamat din sa City Information Office kay Gayunan nga natagan kita sa gayon na makahinabi makapangmusta ni City Councilor Ian Mark Nakaya kay lagi labihan ka busy ang iyang schedule niya gani gidalikyatan gini kagawad dali daghang salamat kagawad. But una-una sa tanan siguro kagawad mangumusta mi kumusta karon si kagawad Ian Mark? Healthy. Healthy o grasya sa kahitasan. Kung unsa mao galing gitugyan, labaw sa tanan ato lugar ginabuhat kung unsay mga programa nga gikinahanglan sa atong katawan. Isip chairman sa committee sa planning, development, innovation and people's organization accreditation mo kana atong gitutukan lugar karon George para lugar sa paglihok ka gani before ani nga imbitasyon nakaset na ang atong hinagbo kang Director Neil sa Popcom o ganina naghisgot kami sa kalambuan kung unsa mao galing ang population control, sustainability sa program. Yes. Nga iyang gusto ipadangat sa ato uban sa City Improvement Division. Sila yuyong diputado para lugar mahisgutan para sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So ubay-ubay ang mga lihok karon nato. That's right. And of course, labihan ka dako importante kini nga komitiba sa gihawiran ni kagawad kay lagi kini diri magikan ang usa sa mga or mga programa dinhi sa ato ang dakbayan no. And of course usa sa ato mga gipaningkamutan na kagawad ang kining Metro CDO. Nya siguro sa mga nakalabay nga mga bulan mo gining gihimosgan unsay updates unsay mga lakang angay natong buhaton aron mapatuman gyud ang ato ang dugay ng gidamgong metropolization dinhi sa Cagayan de Oro City. Dugay na nga plano. Yes. Dili lugar kita gid ang career ang program kay mismo ang Philippine Development Plan sa atong nasudnong Pilipinhon nakalatid naman nga ikaupat nga syudad labi na dinhi ka parte sa Northern Mindanao, Misamis Oriental ug Bukidnon nga ang Metro Cagayan de Oro City is mahisukip meaning ikaupat man masulod sa 2025 nga abrihan nga mahimong Metro Cagayan de Oro or Cagayan de Misamis para lugar sa pagsakop sa kung unsa o kinsa nga mga munisipyo, syudad nga mahiuban sa kaning programa nga mahimong metropolitan dinis dakbayan sa Cagayan de Oro. O gisundan lang nato pinaagi sa kadtong previous administration sa pipila ka panawagan sa National Economic Development Authority, sa Mindanao Development Authority o uban nga mga ahensya nga kabahin kaparte labi na sa pagtutok sa unsaon plastar sa mga programa, infrastruktura or social development. Gitayog nato sa pipila ka bulan milabay ang uban nga mga ahensya kay para makuhit gamay kung kumusta na o siguro nakamata gamay.
Yeah. Nadunggan mo ko. Anyway, para lugar nga hisgutan balik. Oo, Kay dabi malimtan. Malimtan, yes. Oo, kay katong milabay ra ba nga kongreso wala na pasa ang balaod nun kabahin lugar sa pag-metropolize ang kaning dinhi sa Northern Mindanao. Ug atong gipanghingusgan nga kinahanglan malihok ug lihokon balik subli ang balaod nun nga angay ipapasa sa kongreso nga panawagan nato mahimo mabubuhat lugar. Ug tungod sa lugar niya naay mga engagements nato uban sa mga ahensya nga naa dinhi. In fact, ang NEDA director mitunga may appear sa City Council. May lakay ka rin niya. Naipagmahay gamay sa ato. Mo lagi, pero ang ato lamang isip policy maker, representante sa katawhan is dili lang ta mag-sensitive. Magdala sa tingog sa katawhan. Yes. And salamat ikaw, George, makadungog ka. Salamat sa update usab niya na kagawad. And again, kung matuman ka na by 20 atong target is 2025, no? And matuman kita kaupat nga metropolization din sa Pilipinas after Metro Manila, Metro Cebu, Davao, and then diri Metro Cagayan niya. Siguro kagawad arong masabtan sa tanan. Usay siguro impact na ana kung ma-realize siya by 2025. Sa tinuod mo prangka ko, George, kung ugaling lamang nga ang federal system na natukod o matukod sa nasudnong Pilipino. Dili naman ta mo push aning metropolization. Pero unsaon taman na pa imperial Manila nga gusto lugar gid nila ang central government na naa lugar sa north sa sentro sa tanan ekonomiya lihok ug unsa pa mo galing ana sa gobyerno ato among gidyapon sa Luzon. So di ga kalihok ang balaodnon kabahin lugar sa federalization. Mo kana nga ga-push gid ta sa metropolization. Ngano kinahanglan i-install ang pag-metropolize sa kaning daghan nga mga munisipyo syudad labi na ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang una is economic prosperity. Ngano man kinahanglan ang pagplano sa ekonomiya dili na limitado sa boundary or border sa Cagayan de Oro City. For example, dako gid kayo nga hagit nato is daghan kayo subdivision kay tungod kay ang economic boom sa dakbayan wa pa napura ang mga negosyante gikan sa Gawas, gikan sa Manila, Cebu, uban nga mga lugar dinhi gid gyapon mo pour in. Muna ang mahimong concern kay tungod kay for example ang mga subdivisions. Gaabot na sa kabukiran. Mambuaya, miabot na sa Dansulion, miabot na sa kanang Balubal ug wala na kung once mo awas na ang mahitabo. Of course, kita man natong ebidensya nga miawas na traffic congestion. Unsay pwede lugar mahitabo ko galing nanay struktura sa metropolitan or Metro Cagayan de Misamis. Ang mahitabo is ang instead na mag-concentrate din sa Cagayan de Oro ato i-distribute. O kamo sa subdivision tinalan din Dini natin i-plaster sa mga munisipyo sa Misamis Oriental. Dini mag-focus ta sa hub sa ekonomiya, sa industriya o uban pa. Commercial. Dini sa parte sa Bukidnon, ang atong agrikultura nga kinahanglan nga mas ma-appeal sa dang atong dakbayan nga ang population growth nato paspas kayo. Pero ang plaster niya na appeal sa pagplano sa infrastruktura. Ang transportation system kinahanglan mahiduol sa kung mao galing ibutang nga mga residential areas sa dito sa Misamis Oriental o Bukidnon para pag ana nila sa ilang gatrabahuan, for example Cagayan de Oro, mas madali o mas barato. Muna nga mga kinahanglan ang gulo nga atong tan-awon ngano gikinahanglan. Kaya for now, ang existing sa local government units under the local government code nga separate lugar is ang LGU sa Cagayan de Oro mo plano para lang sa iyang kaugalingon. Ang Misamis Oriental ug mga munisipyo nga ana din na mo plano para lang sa ilang kaugalingon. Iya. Ang sa Bukidnon parehar gid gyapon, sa Luzon, Visayas, Mindanao nga mga LGUs parehar gid gyapon ga plano iya sa ilang kaugalingon nga lihok. So, di sila gaplano sa ekonomikon pagtubo. Di sila gaplano sa common ground, sa transportation, which is ang dalan nato sa Cagayan de Oro konektado sa dalan sa
nga mga nasa munisipyo, probinsya nga doon lugar dakbayan. Ang sanitation nga issue, ang kanang drainage system nga concern para sa environment, sa pagkatubo sa mga social development, parte sa kababainan, sa mga PWD, senior citizens, ug uban pa kinahanglan kuan collegial dili sa kaning atong LGU. Kinahanglan atong pagkabot is tinguha nga ang tagsa-tagsa nga pagtubo dili lamang para sa dakbayan pero sa tibuok yun sa dinhi gani sa Northern Mindanao. Yes. So, kini kagawad kung kini mahinayon, I know supportive man sa ato ang mga katauhan ini kung ilaning nabati kung sa mga benepisyo nga ilang makuha when it comes kung ma-realize na gyud ang metropolization sa ato ang dinhi sa Cagayan de Oro, and maka-benefit din not just Cagayan de Oro but the whole Northern Mindanao kay dako kay ang pagsaka sa epekto nini sa ekonomiya, daghang trabaho nga ma-create with this. Muna akong panawagan, George, sa Misamis Oriental, sa Bukidnon, sa ilang provincial councils, sa ilang mga municipalities and component cities nga uban ani sa plano sa kaning NEDA, sa plano sa original sa pag-frame sa kadtong feasibility study nga gihimo lugar ni ana. Magmanawagan sad sila ug maghimo sad sila sa ilang kaugalingon nga mga resolusyon, pagpasa, pag-push, paglabi o pag-pressure gamay sa national government, appeal sa ilang mga kongresista nga matukod na ni. Kay tungod kay matud pa sa PDP or kanang Philippine Development Plan by 2025 i-plaster na. Ang akong problema, George, is pare daw mapareha pag-plaster sa Metro Manila. Daw pareha pag-plaster sa Cebu. Yes. Okay, arang-arang ang Davao. Tungod kay napasagid ang Republic Act panaon sa kanhi presidente Digong Duterte, of course, iyang administrasyon, iya sad nga lungsod. Ang akong kabalakan kadto lagi kang Metro Manila ug Cebu. Nabantayan ba nimo George ang kaning Metro Manila ug Metro Cebu? Karon pa sila ga plano kung unsay angay buhaton sa pagsulbad sa traffic issue. Urban planning dili gyud. Correct. Bastado. Dugay na sila na himong metropolitan, pero aya pa sila ga plano. Ang plano unta mo'y una. Yes. Ang plano is metropolitan. Muna siya ang plano. Ang mga indicators of successes lugar nato din is ang kinatibuk-an nga mga components sa programs nga gikinal, infrastructure, economy, social development, mga production areas ug uban pa. Kinahanglan i-plaster na labon sayo pa o di ta masayop. Kaya kung masayop ta, muawat ta sa ila. After 30, 40 years, ay pa dayon plano. So, problema sa dalan, problema sa sanitation, problema sa drainage system, problema sa tao. Yes, niya. Nindot mong guni kung as early as now, musunod ta sa ang plano kay, of course, natay blueprint kung asa itong kainan, kung unsay ato ang future gyud sa Cagayan de Oro, no? And nindot kay na nga musunod ta sa kini nga blueprint or plano gyud nga alang sa metropolization din sa ato ang dakbayan. And so much for metropolization, and we're hoping kagawad nga by 2025 the realization aplastado na gid ba for our metropolization kay mo po ni ang gingusgan usab no sa ato ang or mo ni ang gilantaw o ingon man gilauman usab sa ato ang mga katawhan. And usa sab sa imong gingusgan na kagawad ang kining pagklaro sa tukmang duluna or kining ato ang border sa tukmang kasilinganan nga mga munisipyo. Unsay nakapaaghat nimong ning hingusgan kagawad? Actually, ang DENR, Department of Environment and Natural Resources, nga mo gitugyanan lugar sa Palisia nga magtanaw sa duluna sa mga boundaries sa mga LGUs. Nagsulti naman nga na mga bahin din na sa lungsod sa Opol, sa Manolo Fortich, atong higala ang mayor, ug uban pa nga mga lugar dito sa ibabaw. Nga misulti nga dinis dakbayan. Special report to ni Councilor Judith ug atong gisubay istorya
Labaw sa tanan sa boundary dispute o boundary settlement Yes. is ang economic kanhon nga tinguha og serbisyo nga pwede matunol sa katawhan nga anaa dinha. Yes. So, Sa economic kanhon is of course ang business tax dinhi nga paingon sa ato sa dakbayan. Yes. Sa serbisyo, balaan naman nato ang atong dakbayan paspasad mohatag sa serbisyo. Gani halos tanan suok na dinhi nanay mga daycare centers, health centers, ug uban pa nga mga programa nga galihokon dili lang sa syudad, sa barangay or communities nga ana din na bisag sitio galihok para lugar ni ana. So mo na mga butang atong gisundan nga diskusyon kay dili kani issue sa kanang kung aha ka nga duluna. yes. So, Issue kani sa tinguha nga makaserbisyo tag arang para sa katawhan. Nya kini mas importante magud arong iwas conflict kagawad bang kini mo gini certain boundaries sa ato ang kanya siguro mas pod kay ano natay good relationship with our places. Magpabilin. Kinahanglan ipabilin ang relasyon. Yes. Except lang kay tungod kay na may palisiya nga napagawas na sa DNR, ato lang i-implement. Yes. Na importante sab kaayo no nga may bawaan nga kini part ni sa Cagayan de Oro. Ang ato po mga katawhan na klaro sa ug asa sila mudangop kung galing adunay mga kinahanglan, of course ang kining sa economic drivers usab nato no nga kay balo sila asa gid sila mo paingon og asa sila nasakop. And of course kining alam usab sa imo puning gihingosgan na kagawad no ang kining pagpangga ug ngon man pagatiman sa ato ang kinaiyahan murag advocate kay kanini nya ikaw push ka karon alang usab sa ato ang LGU or sa imuha pong mga kaubanan sa 20th City Council to support this Montreal Pledge, which is to support ang kining sa carbon emission ato ang mapaubos ilabi ng highly urbanized unya kining of course tigid malikayan nga naa gini of course lakip na usab nini ang katong green building code nga usab nagingusgan so nakapaghat usab nimo niini kagawad. Ang constant dinhi kung ugaling magpabilin bisag gikan pa sinugdanan sa pagmugna lugar sa labawng makagagahom sa tanan butang is ang atong environment. Yes, kinaiyahan. Atong kinaiyahan. Kita dili ta constant. Ambot na magali average. Sa una may abot ang average sa lalaki 63, sa babae 65. So in other words, sa una to karon misaka naman. Meaning lumalabay rata. Yes, so pero ang environment mo ni ang pwede nato mahatag o ma-inherit sa atong mga sunod nga henerasyon, sa atong mga anak, apo, nga kung ugaling maupaw ang kabukiran, kung ugaling mga matay na mga biodiversity, mga living things yes, so within this ecosystem nga nasa dakbayan sa Cagayan de Oro, di nato maprotektahan, di na mabalik. yes, Dili ma-reverse. Kay mabiyaan ta then nabe role sa every living thing ngano Yes. na mugna na naana sila sa atong ecosystem. Muna nga usagid sa ato advokasya ang kabahin sa kinaiyahan on environment, on ecology, on biodiversity. Kay nakita lugar gid nato nga kinahanglan suportahan nato dili para lamang para sa kaugalingon sa kasamtangan pero sa kinatibuk-an nga ugma pohon grasya matunol pagyapon lugar nato nga arang ang ilang kinabuhi kay tungod kay ang hangin nga ilang simuton limpyo. Tungod kay ang ilang gamiton nga tubig naa pagyapon sa surface, naa pa limpyo diya sa suba ug uban nga mga lugar og tungod kay bugnaw pagyapon nga dili nga mahimong sarang nga init kayo ang dakbayan tungod kay wala na kahoy nga atong gakakita. Kinahanglan tagsa-tagsa kita ato nang mahimong kaugalingon nga advokasya. yes, so Kay kung dili nato palanggaon ang kinaiya, ang mahitabo it's as if we don't love the next generation to enjoy what has been transferred or inherited from the generations earlier. Mo kana ang mahitabo. So pangapaningkamot lang, George. yes, so Hopefully we can amplify diya sa konseho sa dakbayan, sa ila sa mga komitiba maglihok sad sa ila, which is nakita nato na nasa gapaningkamot sa gigyapon nga mga kauban ug ka ng mga advocates nga nasa kadalanan nga naglihok sad para lugar
maprotektahan ang atong kinaiyahan. And especially karon kagawad nga gakapil gid nato ang epekto sa global warming, sa climate change, no? Tino. Time to time maskin kadyo tra kayo ang pag-ulan, baha na so dako kay epekto ning hingos ka nato by legislation, of course, not just dinhi sa gobyerno, kinahanglan nga ato nang ipahibalo, ato ang dangat ng mga programa o legislation nga to sa ato ang mga katawhan kay ang gobyerno dili makalihok kung wala ang katawhan tuman sa maong mga balaod nun. Wala pud ka nagkulang sa balaod nun, in fact, no? Naano'y balaod Ang pagkuhan ang execution. no? Then, cooperation sa tanan. Yes. Dili ka na Mga short term. Bitaw. Short term is putol, kahoy, baligya, pagkaon. Bitaw. long term ta. Yes. Kay makahatag man na siya og protection sa ato. Nya, sa ingon pagikaingon pa ni kagawad nga mas maayong ato ang ampingan, no, ato ang palambon ang ato ang kinaiyahan kay lagi kini ang ato ang unsa lagi kasulti sa mga next generation nga giunsa nato ang kinaiyahan sa kasabtangan nga panahon. Una nga importante sab kaayo perong harmonious usab ang ato ang pagpuyo layo ta sa mga kalamidad daw gakapil na nato karon, pero kung dili pa gyud ta magmatngon ini unsa kahay atubangon nato sa umaabot nga mga panahon nga karon pa lang galidaan murag time to time daghan na kaya nga ato ang kapil, no? And of course tungod usab niini kagawad sa imuhang pag-ampi ay imuhang advocacy sa pag-amping sa kinaiyahan, and of course part sa imuhang chairmanship sa Committee on Research and Development and Innovation ay mo sab nga gihingosgan nga makigatibayon nga kita not just sa mga government agencies but of course sa ato mga private institutions sa academe gani mong gihingosgan ang kining paghimo o memorandum of agreement with Liceo de Cagayan University for for research and development usab dinhi sa ato ang dakbayan. Can you tell us more about this, kagawad? On the process na ang proposal lugar sa Liceo de Cagayan University Research Center nila o nana sa legal office and for the recommendation of the city mayor. Kay giduso ta na siya kay ang gusto tun-an sa atong mahimong partner ang Liceo de Cagayan University is ang life within the Cagayan de Oro River. Kumusta na ang isda baka diya napa ba? Ang mga muna akong gisulti ang biodiversity within the river system dinhi sa ato sa dakbayan ug unsa bay angay buhaton kay every research has its own conclusion and recommendation. So unsa ila i-recommend sa ato sa dakbayan kung unsay mas arang buhaton para lugar ma-sustain nato ang kinabuhi nga ana lugar dinha sa Cagayan de Oro River. Ug okay na maplastar ta na pohon o pasalamaton kay ta sa Liceo de Cagayan University sa ilang offer sa kana nga serbisyo. Pero ako sa dimension ang Xavier University sad ang kanang localization of a building code nga nagsubmit na sila og recommendation for green building code. Thank you sa gyapon kang Father Mars tan og iyang mga instrumento sa mga doctors, PhDs nga na dinha sa engineering department sa pagtabang lugar sa ato karon ihashas na nato mahimong porma nga ordinansa sa ato sa dakbayan. Og dili lang kana ang Capitol University usab naghimo sa lugar og partnership sa ato sa pagtuon diha sa kamerkaduhan, sa pag-administer sa affairs sa merkado. Hapit na sad na mahuman ang ilang research study nga ma-recommend lugar nila sad sa ato dinhi sa dakbayan og labaw sa mga universidad ang USTP. Daghan gid kayo nga mga research studies sa center ni Dr. Francis Teis Semeni kang ang atong university president dinha Dr. Ambrosio Cultura, ang atong kanang chancellor dinhi sa Cagayan de Oro campus sa USTP si Attorney Albina ug uban nga mga PhDs, doctors nga nahimong partners nato sa mga research. Ug ambot na timingan gi-awardan tagahapon George sa mga among the partners lugar sa USTP naghatag og award si University President Dr. Kultura naapil lugar ta niya kay matod pa active partner. Congratulations for that. Salamat kayo. Pero ako ni dimension kay para ato lugar ipahibalo sa katawhan nga
kinahanglan ang serbisyo bisag sa barangay nga level, Yes. bisag sa komitiba nga level, diya sa city council, kinahanglan bisag gamay ang imong tan-aw nimo sa imong komitiba, sa imong community, sa barangay. Pero kung galing mag-partner o collaborate ka Yes. sa uban nga mga institution, ang synergy nga ma-create nimo, that's multiplied. Yes. Ang imong ma-accomplish o ang imong desired results is better than individually, singly, separately nga lihok nga imong pagabuhaton. Yes. So in other words, being a senior legislator, ato lugar i-advise sa mga bago o uban nga collaborate. Yes. You partner with other institutions. Dili for the award, but for the desired results nato that service must be delivered efficiently and effectively para lugar sa atong katawan sa dakbayan nga dugay na in town nag-demand sa ilang gikinahanglan nga suporta sa gobyerno. Yes, and of course, hilabyan yun ka importante, no, nga with this collaborations with different industries, especially with academe nga ato ang mga programs and future legislation nato ato ang mga balaod nun is research-based. Hilabyan ka importante ang research-based kagawad kay from the grassroots makita nato unsay angay buhaton niya kini sila mga independent ni ang mga institutions or kininggikan sa academy. So dito gina sila sa grassroots na nag-research, no? And of course with that research dako kay nagikatabang so unsay angay unsay konkreto nga plano nga atong ipatuman sa atong komunidad. Actually, in the offing na, meaning paingon na ta. Yes. Timaw na. Yes. Gapakita na. Nga ang gobyerno lokal sa dakbayan, paingon na gid ana. Yes. Ang atong planning must be based on investigation Yes. and inquiry. In other words, the problem solving of the scenarios, sa situation nga felt need sa atong katawhan is kinahanglan gikan sa pagtuon. Yes. Oo. 2 years ago, nag-author ta o gi-approve sa City Council ang usa ka ordinansa nga nag-create sa City Management Information System and Innovation Department. Naplastar na diya ang duha ka division, ang usa ka division madugang ang on innovation. Okay. Ang pasabot na ana is centralized na nato ang research program, studies, Yes. o moabot ang panahon nanadayon tayo data banking systems Yes. center. Importante kayo. Center of Excellence. Nga ang kadtong nga partner naman natong DCO, CU, Xavier, USTP, o guban nga mga schools nga mga nga naay research program. Ang ilang study kinahanglan situation or situated sa ilang barangay, sa ilang community, sa gobyerno, pang-gobyerno, o tungod lugar ni ana kay na may mga research studies sa mga estudyante, sa mga faculty, o tungkin sa pamanggaling ana din sa ato sa gobyerno lokal, ilang i-contribute kana siya sa atong data banking center, Center of Excellence on collating data dinhi. Unsa kay mahitabo, George, kung galing tanan nga mga problema or mga issues nga gabation sa katawhan, sa komunidad ug sosyedad nga gibasihan sa pagtuon. Yes. Siguro ang impact lugar na ni ana mga igsoon is ang pagplano sa gobyerno lokal nakita nasuta sa solusyon nga gihatag o gitunol sa nag-study ni ana. Og tungod lugar ni ana, ang atong planning system na is nakabase na sa investigation. O kay tungod kay ang basihanan plano man, ang budgeting nato mas epektibo. Yes. Mas nakasentro sa kinahanglan sa tao. Yes. Og tungod ni ana, just a probability nga ang atong katawhan mas malipayon. Mas arang ang ilang kinabuhi. Mo nang paningkamot atong gipamplastar gamay ang mga fundamentals din sa ato sa City Hall, having been served for more than 3 decades already, and at the same time nag-eskwela ta. Tuon gyud ta to Doctor of Public Administration, exposure sa mga international conferences, ug tanan akong natunan atong gibuhos tanan karon. Pati gali sa CLUP nga nagtuki na karon, gipang-challenge nato gahapon dito sa VIP kanang
city land use plan. Yes. So, Kaya ang traditional na concept sa CLUP is zoning ordinance. yes. So, Kung tungod kay traditional man, di na siguro modern, di na siguro effective to Yes. these days. Ang atong challenge is kinahanglan tukion nato kung saan nato pag-connect ang mga social concerns, ang mga issues nga nahimong concern sa katawhan, nga ma-harness na nato o ma-identify according to what fundamental development programs that are needed to be installed yes. kay para maplastar ang tanan. Ang challenge lugar nato, let's not limit kay tungod kay mag-metropolization na ta. Let's not limit sa CDO. Yes. Partner nato ang mga municipalities and cities nga naa dinhi sa Misamis Oriental ug Bukidnon. Hopefully by September makapatawag ta og meeting og i-invite nato ang uban nga mga municipal sanggunians nga concerned kung aha maugaling ang ilang nakita nga pwede mo attract lugar sa development nga dili lang mo partner sa dili lang exclusive ang development for Cagayan de Oro but for the entire development program sa kasikbit ng mga LGUs. Yes. Mananghid ko anak kang Mayor Rolando Clarix Uy, kay usama na siya sa iyang ang gitanaw sa RISE CDO. Agenda, yes. Kay ang agenda ni Mayor Uy is dili lang para sa Cagayan de Oro pero para sa kinatibukan nga pagpalambo. So muna nga mga butang we hope nga mo-cooperate ug mo-suporta sad sa ato ang uban nga mga munisipyo kay ang tinguha nato is kung sa mo galing paningkamot para dako-dako ang atong kabilin para sa sumusunod dinhi sa ato sa atong lugar. Yeah, daghang kayong salamat with that kagawad no nga updatean po ta na lakbitan atong CLUP which is very important usab sa planning stage. And of course ang ato yung paglantaw, pag-review sa kasamtangan nga estado sa ato ang dakbayan labi na sa ato ang land use plan which is essential gyud o sa gani na usag na I think nakalatid gyud na kagawad sa local government code to have the CLUP gyud every LGUs no kay arong ang growth niya dili siya mix ba kanang hiniusay gyud siya na siya harmonious ang iyahang development in every LGU and we're targeting usaba with our aim sa metropolization not just Cagayan de Oro City mas maayo to kagawad to create maybe a council or unsa ba ka ang kanang to invite no sa ato ang mga kasikbit nga mga LGUs no sabi nga sila mapahibalo og ingon man ma-centralize ato ang plano with our neighboring places. Kana kay ikaad ato kagawad. Motoy mong isulti, blueprint o yeah. roadmap. Nga kinahanglan dili ta mo mataka og lakaw. Ma-disarrayed kitang tanan, meaning ang direction nato is off tangents ta tanan, dili ta sa usa synchronized or common common agenda. Yes. Di mao galing magkahiusa ang tanan, dili mao galing sa tanan panahon magkahiusa. Yes. Ang importante is nagkasinabot ta nga mag-usa. Bitaw. May importante kayo. And first ano gid tayo naglahi nga mga panglantaw na siguro tayo naglahi nga mga kini ang plano but at least no natay common ground ug asa ta nagkasinabtanay ini no labi na sa metropolization nato. And of course usapod sa imong gihingos kan karon sa 20th City Council kagawad ang kini atong legislative information system. Murag siguro mangayo mig explanation sa ni kining data banking ba pud ni sa data banking gyapon. Ang ato man sad is not like codified ordinance. Yes. Pero 1993 pa na. O 1994, 95 na release. Dili lang nato i-update based na sa technology development. Yes. Kay sa una is hardbound. Kalkal. Lipay kay may laki po ng atong city secretary si Turks de San Miguel nga bisan lugar sa kakulangon sa kapasidad sa technology nato lugar dina is nag-hire siya sa mga experts Yes. ng mga IT pag gumandayon is nag-encode na sila karon on his office's own direction is nag-encode na, meaning data banking na. Yes, so, ang mga ordinances nga gi-enact, then ang among buhaton na lang dayon kanang sa city legislative information on tracking system nato is kinahanglan ato i-segregate and classify according to the sector concerned. Kay for example, nay mo ana da women's. Kinahanglan ang women nga piece of legislation kompleto siya. Yes. Hatag. Ang barangay,
Dagan kami ordinansa na nga pasa. Pag umanda yun, muana di ang barangay. Unsa may mga ordinansa nga kinahanglan amo lugar at timanon. Yes. Susihon pa kani. Unsa nga to susihon pa kani. Pag umanda yun nga nagsusi. Kalkal pag Kay dugay kayo. Bitaw. Kinahanglan na siya sa usa ka kuan. Butang na to soft copy na tanan. Inana. In fact, kung muadto mo dito sa City Council of Cagayan de Oro nga website sa Cagayan de Oro, makita lugar ninyo. Nga naa initial, kulang pa mo galing pero nanay mga paningkamot labi na sa opisina sa atong city secretary. Ug ang ato na lamang is ang legislative nga support yes. para lugar niya na ug ang kanang classification and order of things Yes. muna ang angay buhaton. Okay. So, kini ay hinay-hinay na taning gipatuman, no? Hinay na. Sa ato ang, of course, sa inyo sa 20th City Council, just that kining sugyot nimo kagawad is just to institutionalize and of course dugang kung sa may angay nga dugang dito aron aduna gyud ngipon ang ato ang kining pagpatuman sa Legislative Information System ordinance nato dinhi sa atong And at the same time, tracking system. tracking system. In other words, bisag kinsa mo ana, kay nahimo naman ta model din na sa City Council Yes. sa uban nga mga syudad, LGUs, yes. probinsya, gaanhi dinhi. Bisag taga Manila, gaanhi dinhi. Bitaw. O pagbisita, matrack na to diretso. Mm. Dayon kung ugaling bisan sa ato dinhi, nay mga concern issues nga nahitabo, i-track dayon, unsa bay regulatory or social development programs kabahin ni ani. Yes. So kinahanglan ang efficiency is Yes. pas-pas. Muna na siya ang direction nato is dili na lang effectiveness. Yes. Kay murag effective man siguro di ang council. Bitaw. Pero ang efficiency is lain. Yes. Dili lang ang iyang kapaspason, pero ang iyang ang quality sa iyang gihimo ng mga Yes. programa mas arang kaysa lugar nga mahimong effective lang. Kini kini mahuman ng programa or ngayon proyekto nato dinhi sa 20th City Council for sure ang ato ang mga kasilinganan, not just mga kasilinganan, ubang mga LGUs, kung karon daghan na ang nag-benchmark ninyo din kagawad, mas daghan pa gyud yung benchmark ninyo din, no? With it, Pero di na sila mo ato sa angayan sa City Council. Mo check lang sila sa website. no? Although dili pa complete. Yeah. Dili pa complete. Mm. Ang sekreto diya is para sa mga katawhan ginato. No, lagi mas mapadali ang atong pag-access sa mga documents ng atong ikinahanglan with regards to kining mga ordinances and of course uban pa mga dokumento nga atong kuhaon dira sa ato ang City Council. And speaking of documents, kagawad, usa po sa imo ang gisuportaan, imong gingosgan ang kining pagtuon, no? Sa usa ka ordinansa kabahin usab kini sa pag-establish sa document conservation, preservations, and of course kining archiving program nato dinhi sa atong dakbayan. Nganong imuhaning nalantaw kagawad nga importante gyud ning mahatagan yung ordinansa nini? Importante labaw sa tanan ang dili lang sa preservation. Yes. Sa mga archives. Pero ang kinatibuk-an nga traditional nga view man sad is storage system. Meaning nagbutang lang dito sa engineering building, then pag humanda yun, gipam-dusok dito kung amo galing nga department, aka nga department, dito nga section, dito nga kuan, side. So, nanata sa age sa information. Yes. Digital age. Yeah. Pwede mo na unsay tawag nimo i-scan. Yes. Pag man mo i-scan, upload. While we have that, remember now, iguk man siguro na some time ago, sa Baguio. Okay. Even sa atong registrar. Registrar of sa kuan sa ubo sa sana kanang kaning atong tourism mall. Okay. Purot ang data in town. Gami structure sila. Nahimong problema kay tungod kay ang uban gusto magpa-certify nga Yes. taon sila. Natawo sila sa kaning mga panahon. Wala na certify kaning basa nang So, muna siya ang atong age of digitalization. Kinahanglan mo sabay sa dang atong panggobyerno. Mga butang na hangay sa dato buhaton kay dili man kay para mahimutang modern pero para protection para sa atong katawhan. Yes. Lagi sa kapaspas sa teknolohiya karon medyo mas mapadali na kuning proseso kagawad, no, with
scanning na lang dayon upload o data storage na lang dayon nato alam sabi ngon man ang paghahimo sa security nato niya. And of course, ang kini bang pag-access manggod ni kagawad kay kung ato pata sa karaan nga pamaagi sa archiving. Ito mamudahan nga itong pilang adlaw, isa na itong makita, no? Yan ang pag-iuban ng mga wala ng mga documents tungod usab lagi sa kini magamit gid ni nato, no? For future references nato sa unsang mga documents nga itong gikinahanglan isa to ang dakbayan. Just kini manggod kung archiving lang atong paghisgutan no nam tay national nga balaod ini, no? National Archiving Act, and of course kinahanglan po ni siya nga suportahan nato sa atong dakbayan sa kingon pa ni kagawad institutionalizing dinhi sa atong dakbayan nga doon na po tayo kaugalingon natong ordinansa to cater sa local nato nga mga agencies, no, to archives their documents for future references. And of course ato asab na nga kalipay kagawad nga imong gingusgan. Thank you. And and of course kagawad ang usap pod sa kining imuha pong bay kining mga tukiuno nato with kagawad no tungod usab sa iyahang mga ordinansa ingon man gipaningkamutan na dinhi sa tuang dakbayan kining Kanoy Press Freedom Ordinance. Can you tell us more about this ordinance, kagawad? Proposal na ni Vice Mayor Bebot Rodriguez. Ang iyang gi-propose lugar ni Vice Mayor is maghatag og award sa kadtong tao naka-exemplify sa maayong pagpanerbisyo dinhi para sa katawhan sa dakbayan. Okay. Natuki na namo dito sa komitiba. Muna siya nga hisgutanan nga kinahanglan na award giving body ang atong gobyerno lokal. Expansion siguro sa role and responsibility sa Historical Commission. Muna ang mga hisgutanan nga amo lugar gituki nga kinahanglan ang permanency sa program is dili sa kanang tungod kay naay moabot nga Charter Day, naay moabot nga fiesta, then pagumandan kalit lang dayon na kahuna-una ang atong gobyerno lokal ug mga leaders nga mo hatag og award. Yes. Pero kinahanglan na permanent and regular nga program nga buhat lugar sa atong dakbayan. Akong proposal is during Charter Day pabibo nato. Kay gakahitabo sa Charter Day mura na nang paghatag honor, reverence sa atong mga heroes, especially local heroes. Yes. Nga nalugar din sa ato sa dakbayan. O humana tayo. Remember, lahi ang fiesta, lahi sa ang Charter Day. Yes. Ang fiesta is supposedly a religious function. Yes. And while we are having that, it has become a tradition to celebrate fiesta with all the civic activities as well. But we departed from the religious and spiritual appreciation of why we celebrate fiesta. And I challenge some personalities nga nalugar din sa ato nga gagunit og position. In fact, tawag na to ang mga auban sa akong opisina, giistoryahan ako sila. Focus sa din sa Charter Day. Yes. Maybe some of the functions and programs during fiesta celebration will be transferred to Charter Day. O ipabibo nato na ang Charter Day kay ang Charter Day is the birthday of the city. Yes. That's the meaning of Charter Day. Yes. The day when Congress enacted a law creating the LGU. So therefore, being a celebration for the birthday of Cagayan de Oro City, kinahanglan magsadya sadta. Pero not departing sa atong patron sa San Agustin, sa fiesta, pero let's focus more on religious spirituality and perhaps moral formation and recovery ng mga programa nga makasuporta sa atong katawhan relative to the truth, the faith, and all angles nga pwede lugar nato ma-uplift ang tao sa iyang entire human development. And of course with that no ang kining award kung ma-institutionalize kining award giving body, I think usa lang ni sa few award giving body nga gihandle sa LGU no nga kun dinhi sa Mindanao based lang ta. Of course ang ubang LGUs they're having their award man gyud for kining exemplary
kining performance or kining mga katawhan nga naghatag dakong impact sa ilang tagsa-tagsa kamong LGUs. And of course dinhi pod sa atong dakbayan mas maayo pod, and it is named after former mayor Ruben Canoy, no, which is dako usab kay katabang usab dinhi sa ato ang dakbayan. So kato mo to mga gipaningkamutan ni Kagawad, and Kagawad sa imuhang mga nasundan pod nga mga kaubanan sa 20th City Council, napag may gi-prepare nga mga siguro iskutanan sa palibot nga imuhang mangayo pod sa imuhang kinini ang panglantaw, no, ilabi na sa mga iskutanan nato karon. So baguhay pa lamang usaba Kagawad niyo, I think gipasar na ninyo, yes, gipasar na ninyo ang kining pag-declare isip persona non grata nga to kang drag queen Pura Luca Viga. Unsay nakapaaghat sa 20th City Council Kagawad nga mo-support usab sa ubang LGU sa pag-declare isip persona non grata ninyo Kagawad? Last week nag-special report ko parte ni ana George, og kay tungod kay sensitive kayo nga issue, na-drag siguro ni siya 1 month ago pamana siya nga nagbuhat lugar ni siya si Pura Luca. Og sa pagbuhat lugar ni ana, di ba ngay Luca dili biga Luca. Nagsulti siya nga ilhon ko ninyo, ayaw ko i-judge. Dili gali mangayo pasaylo. Yes. Naghulat ko nga moabot ang panahon kay kita Kristiyano, ako Katoliko, nga mangayo siya pasaylo. Muna nasa mga sentimento gikan sa kaparian, mga religious, sa mga Christians. Paggawasan sa ilang mga statements. Yes. Muna ning sentimento, collective sentiment sa tao. Yes. Yan nasuko. Even sa balaod sa kaning revised penal code, na usa ka provision nakasulat dinha nga imong pag-disrespect sa religious feeling is tantamount to a criminal act. So in other words, you are liable. Yeah. Sa balaod o sa katawhan nga imong gi-offend. In other words, simple ra ang giulatan ko lang pila ka semana nga makita nako nga na siya pagkuan bitaw sa kaugalingon nga paghinulsol. Yes. Nga okay, nabuhat ko to out of art nga abi nako nga okay ra sa sentimento o feeling sa mga religious. Mapasaylo to nako. Yeah. Pero miabot ang usa ka bulan wala man. Muna siya pagawas ko sa kahanginan, apil na ni ana sa City Council. O bilipay kayo ta kay unanimous. Yes. Ang atong mga kauban may approve, gi-declare persona non grata ang kaning Luca. Pag gumandayon is nagpakita nga ang tinduganan isip representante sa katawhan, ang konseyo sa dakbayan, ang administrasyon karon ni Mayor Clarence Uy, dili uyon sa kanang disrespectful act, even if it is, you call it performance. Yes. Kay kinahanglan magrinispitahan kita. Kinahanglan ang imong craft must be within the social norms that's acceptable by all. Muna siya. Pasaylo pod ka Luca. Yeah. Pero di gyud ka mga pasaylo, nanarabay kaso na nimo ana. And of course, ubay na gyud no nga mga LGUs usab tibok nasod ang kini ang hatag or kini ang mi-declare sa iya isip persona non grata. Cebu. Yes, Cebu. Yes. And of course, kana ato po nang gilantaw tungod usab sa siguro ang dili insakto no atong paglantaw sa ilabi na sa kadaghanan, dili insakto nga pagpadayag sa ilang gitawag nga sa iya pangikaingon, it's a form of art daw niya. Siguro naalay kinini ang dili insakto no nga pamaagi usab niya na. Of course daghan ang mga sentimento usab nga nanggawas tungod usab sa mga performance. And so much for that Kagawad. Imo po sa reaction when it comes to hilisgutanan sa mga bao-bao nga labi na katong gipagawas sa DILG nga pagbawal na niini sa mga national highways, mga tri-cabs. Sa imong reaction usab ni Kagawad?
na may national law Yes. and let the national agencies implement. Yeah. Mo man na siya. Kay naman tayo LTFRB, nasa tayo LTO, ang atong RTA, murag busy man sa sintro din sa traffic, concentrate on the traffic management din sa ato sintro. And let the national government implement what has been ordered by the national government. So, muna, nung kung ilabi na katong nanawagan, nung kiniyang sa pagbalik unta sa ato ang mga bawbaw, batang tri-cabs sa National Highway, dili makatugot niya na gyud ang local government, only the national government can reenact or sa kabaguhan sa maong pamalaod nga ilang ipatuman usab. Ako lang i-explain ko may George. Kaya ako may author sa ordinansa sa tricycle ordinance. Kanang gadagan dili kaning bago karon nga bao-bao ang tricycle ordinance. Pero ang issue man is ang paggamit sa highway. Dili man ang kanang himong public transportation ng kaning tricycle. That's not the issue. Inani ang council ug ang LGU is a subordinate institution of Congress. Yes. In other words, national law. Ang hierarchy of laws and hierarchy of orders gikan sa Congress, executive issuances gikan sa presidente, dayon mga circulars coming from the mga kanang for example DILG or mga agencies concerned. Dayon pag humani ana LGU na dayon. Yes. So in other words, gikan sa Congress paingon sa LGU na may sa ubos. Kami, ang mayor, vice-mayor, ang konseho, even the barangay, nasa ubos. Yes. Kung mag-order sila, di na mo pwede mabalitok. Inana. Ang pwede buhaton na to is abrihan na gid na ang kanang Puerto Tubugo. Nga dalan, dugay kayo eh. Ano, kay tungod kay abogado ang tagiyan ng ayuta, di nila kakaliyo. Pero malami nakapasa sa City Council ana. Lagi sa igon ba igor atong paduman na unsay mandato sa ato ang kauluhan with that topic, no. And of course daghan pag yun unta kayo tang mga hilisgutanan nga ato ang pagatugayon ingon man alam usab sa kayuhan sa ato mga katawan, but atong usab sa time restraint nato dinhi, no, kay sa ato ang programa of course sa kapisi usab ni Kagawad. Siguro imuhang parting statement Kagawad, imuhang mensahe ngadto sa atong mga kaigsunan. Happy birthday akong kauban Ayan Fuentes, nga dugay na kayo dinhi. Scholar pa na siya ni Mayor Magtaas, nahimong SK chairman kauban lugar nato. Kadungan sa pagatpat o gaserbisyo kung unsa ko kadugayon mo sad siya kadugayon. Gikan pa sa SK o hantod karon og nag-celebrate siya ang birthday. Happy birthday. O George, salamat kayo sa higayon nga imo lugar gihatag sa ako si kang Ivy o kang Annabel nga nanawag sa ato. Ang kang Ara nanawag sa ako mga few weeks ago. Kabahin lugar sa kaning diskusyon lugar nato karon o sa kinatibok ang puwersa sa gobyerno lokal gipangulan ni Mayor Rolando Clarex Uy o sa konseho sa Dakbayan. Apil sa mga departamento, ang amo lamang lihok din is mga paningkamot. Di mo galing perfecto, pero ang importante na bati lugar ninyo ang paningkamot. O sa atong komitiba, paningkamot lang gid gyapon nga ang atong pag-uswag kinahanglan basihanan gikan sa plano, gikan sa research, gikan sa pagstudio, gikan sa pag tuki-tuki nga angayan para lugar mapauswag nato ang kinabuhi sa katawan nga atong giserbisyon. Daghang salamat ug maayong adlaw. Yes, daghang salamat once again atong nakauban ang chairman sa Committee on Planning, Research and Innovation ng People's Organization Accreditation, Honorable Ayan Mark Nakaya. Mo kato naglangko ba sa atong inyong konseho karong si Manaha. Daghang salamat sa inyong pagtanaw, pagpaminaw sa kanila lamang sa kinatibukang pwersa sa City Information Office ni Dakbayan sa Cagayan de Oro sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy, naman sa pagpangulo usab sa atong City Information Officer Miss Ivy Guantero. Kinin lamang si George Pacos. Daghang salamat ug maayong adlaw sa tanan. Thank you.